87% of grade 11 students are non-independent readers. So ibig sabihin nito kung kailangan talaga nila ng gabay. Considering na grade 11 na po sila, bakit po kaya, Kong? Una-una, that's correct po, no? Yun yung datos na lumabas. Again po, no? Sabi nga nila, hindi naman ma-identify yung cost. Pero para sa akin, malaking contributor dito is the fact na paiba-iba tayo ng curriculum. If you recall, nung 2016, pinasok natin yung K-12. At nung pinasok po natin yun, ang dami pong subjects and ang daming competencies na pinasok. After that, nakita na masyadong marami, kung naalala ninyo, naglabas ang DepEd noong 2019 nung tinatawag nilang most essential learning competencies. Binawasan po nila yon. And then, later on po, binawasan naman yung subjects, yung matatag curriculum. Kaya may kita po ninyo, paiba-iba yung curriculum. At one point, sumobrang dami. Ang tingin ko, nakalimutan po natin ang pinakamahalaga, yung functional literacy, which is reading comprehension, yung reading comprehension, and math grade level readiness. Kasi ang dami pong suggestion na ipasok natin yung subject na to, ipasok natin ito, kailangan matuto ng bata nito, kailangan. So dumami po masyado, na-clutter po, na-congest yung curriculum. Nahirapan rin hindi lang po ang students, pati ang teachers po, because napakaraming competencies and subjects. And because of that, ang pakiramdam ko po talaga na overlook po yung pagtutok dun sa basic functionality. So, Kong, for my follow-up question, if we're talking about grade 11, at sabi po natin na medyo na iba-iba po ng curriculum along the years. Yes. So, ibig sabihin po nun, hanggat sa bata sa basic education, elementary pa lang, dun pa lang meron ng flaw. Para pag umabot ka ng grade 11, litong-lito ka na hindi mo pala na-develop yung core competency po na yun at an early age, Kong. That's correct. In fact, Migs, if you remember, during the pandemic, we were always talking about a 2018 PISA result, kung saan, di ba, halos doon tayo sa bottom. That was reading comprehension, math grade level readiness. And that, ang nag-participate po sa PISA exam were grade 10 students. So, 15 yon. So, obviously po, habang paakit sila, doon nakita na po na meron talagang medyo naiiwan na po tayo dun sa basic functional literacy. So, Kong, ngayon po, when we classify or when we really define non-independent reader, ano po ang definition po ninyo nito? Ang sinabi po sa atin kahapon, an independent reader is one who can read and understand what he or she is reading na hindi kailangan ng guidance ng teacher or ng magulang. So, lumalabas 88% kailangan po in order to read and comprehend what they are reading, kailangan po ng gabay ng teacher. Nako, syempre sa ating mga ordinaryong kababayan, simaan makapagal po ba ito, Kong Romulo? Yes, oo. Sa mga pangkaraniwang pamumuhay na ating mga kababayan, nagtatrabaho ang mga both parents. Diba? That's correct. Wala naman mga tutor, di tulad ng mga mayayaman na kayang kumuha ng tutor, hindi man maturuan ng kanilang sariling mga magulang. So, paano ito, Kong? Ang pinapayo nga po natin, actually po last year pa, ang House of Representatives, meron tayong resolution na pinasa asking the Department of Education kung pwede ay lalong-lalo ng buong basic elementary po hanggang grade 12. Pero siguro mag-start na lang sa grade 2 kasi yung incoming grade 1, incoming pa naman yon. From grade 2 to grade 12, ginagawa naman nila ngayon yung beginning of school year assessment. Base doon, may kita po nila kung sino ang mga learners or students na medyo behind sa grade level nila. Ang sinabi natin sa resolution, kung pwede, yung mga na-identify na hindi grade level ready sa reading comprehension and math, ay isuspend muna natin kahit 8 weeks ang regular na curriculum nila at tutukan lang natin ang reading comprehension at mathematics grade level. Kasi ito yung kauna-unahang building block. Kung hindi mo naintindihan, hindi ka grade level sa binabasa mo at hindi mo naintindihan yon, syempre habang umaangat ka, building blocks po siya. Yes. Sunod na baitang, yung sunod na level, hindi mo na maintindihan. Opo. So what is the use na pinapatuloy lang natin ang pag-aaral nila pero hindi na nila naintindihan?
So sinasabi natin sa resolution, maybe it is time na magkaroon tayo ng tinatawag na suspension of curriculum, tutukan natin ang reading comprehension at math grade level readiness. Again, Mamaan, Sir Migs, this is nothing new. Nagawa na rin po ito, pinilot po ito, I think about 3 years ago, sa isa Bicol region. Opo. At naging successful po siya. Yung sinuspend po nila for 8 weeks rin yung curriculum. So meron na rin modelo na pwede nilang matingnan para unang-una magka-dashboard sila kung ilan ba talaga ang learners na hindi grade level ready sa comprehension, reading, at math. At yung programa na ginawa noon, 3 years ago po ito nangyari o 4 years ago, pwede nilang i-adopt. It was an 8-week program at nakita po may improvements na nangyari talaga sa ating mga mag-aaral. Hindi man sabay-sabay Opo. na naging grade level, pero at least na-improve. At kung yung kailangan pang ipagpatuloy, di pwede nilang i-extend. Kasi what is the use, Opo. Maan Migs, Opo. na i-promote natin sa grade 10, pero ang grade level readiness niya is grade 3. Oo nga Yun na po nga eh, po, ang layo eh. Sige Maan, go Oo. ahead. Kasi Kong, di ba, andyan pa rin ba yung parang yung mass promotion na nagpapasa tayo ng mga mag-aaral? Yan. No? Oo. Ng, syempre, para lang... Pang-achievement. Oo. Oo. And then, yung 75% na passing mark, Hindi kahit hindi pala. naman yun yung sumasalamin talaga doon sa, alam mo, sa knowledge. Kumbaga yung legitimacy nung Oo. 75% na Oo, passing mark, ng kumbaga mga paghihimayin mo yun, mag-aaral. marami pala mga ano. Oo. Opo. Tama po yun, sa totoo po, yung performance-based bonus, yung dating sinasabi na dun kasi naka-angkla yung number of students or learners na hindi pumapasa o na-retain, na-apektuhan, sinabi naman sa atin ng DepEd na matagal na nilang tinanggal yan. Pero, yung pangalawang binanggit po ninyo, yan yung tinatawag na transmutation policy. Alam niyo, there was a time, naalala ko dati, merong bell curve eh. Yung bell curve, okay pa yun eh. Dahil yung highest at yung lowest, titingnan nila yung median. Yung transmutation policy po na apparently na-adopt, hindi po ganun eh. Yun, talagang walang bell curve yun, walang highest o lowest pass. Ina-adjust lang nila ang grades para mas marami ang o lahat pumasa. Opo. Yun naman po, ang sinabi rin naman sa atin, ay slowly ay paalis na rin po sila sa transmutation policy. Opo. So, Kong... Pero pasensya na Migs, po, Kong. Go ahead po. Go ahead, Kong. Migs, ito naman ang sinasabi ko kasi mag-aalala naman yung ating mga students, yung ating mga magulang. Anong ibig sabihin yan? Pag tinanggalin niyo yung transmutation policy, ibig sabihin ba yung anak namin talagang baka hindi pumasa, baka ma-retain, baka marami ang ma-retain. Ito naman ang sinasabi ko, that is why nagka-resolution yung House noon. Etong nangyaring ito, sa totoo, aminin naman natin ang totoo. Government policy ang nagkamali dito, yung pagpasok ng mga napakaraming subject, competencies, pa-adjust hanggang... Sa totoo, it was a government policy that brought this about. That's why yung sinasabi ko, wag na muna tayo magkaroon ng retention, wag na tayo mag-retain dun sa mga kasalukuyan na nasa K-12 natin, pero isuspend na natin yung curriculum, mag-focus na tayo sa reading comprehension at math grade level readiness kasi yun yung pinakamatutulong na natin sa learners natin. At naniniwala ako, mabilis naman mag-pick up yung students natin, learners, and once yung reading comprehension ay makuha na nila yung grade level readiness sa reading comprehension, on their own, matalino ang batang Pilipino, kaya na po nilang magbasa, kaya na po nilang on their own, Opo. makakahabol sila. Pero Opo. kailangan yung pinaka-basic talaga eh, yung reading comprehension eh. Kung may follow-up po Hindi lang ako- marunong magbasa, naintindihan yung binabasa. Opo, kung may follow po kanina sa mention po ninyo sa suspension of curriculum, will it affect na naapektuhan ngayon yung pag-adjust ng school calendar? Again po, yung school calendar, whether it is 3 semesters o 4 quarters, para sa akin, ang issue is really kalidad ng edukasyon, which is Opo. reading comprehension. Correct. So it Opo. doesn't matter kung 3 sems tayo, 3 semesters o 4 quarters, pero congested pa rin ang curriculum,
napakarami pa rin ng subjects at hindi tayo tumututok dun sa reading comprehension grade level readiness pati sa mathematics. Oo. We are arguing about the wrong thing. Yes. Kasi Kumbaga- hindi naman po yun yung issue. Ang issue is really congested curriculum and subjects Yes. na Tsaka- nag-contribute para sa akin. dito Sabi sa- nyo nga, Kong, congested na nga yung curriculum. Marami ring mga extracurricular Oo nga. activities. Yun ang labanan din Oo, ngayon, anak ko, lalo na sa nagrereklamo. college. Oo. Diba? Opo. Yun Minsan, naman po. hindi rin naman kailangan na talagang kailangan. Baka yun din, kailangan silipin, Kong. Yes. Yun naman, yun naman ang para sa akin na magandang proposition sa atin ng Department of Education. Kasi kung maalala ninyo, lagi pinag-uusapan pag may bagyo, tapos may cancellation ng klase, laging may magbabanggit na galing DepEd o galing sa isang school o isang government official na kailangan tayo magklase ng Sabado, sunod-sunod, kasi kailangan humabol sa minimum number of class days sa ilalim ng ating batas. Di ba laging may nagbabanggit niyan? Oo, yes. Tiningnan na po namin yan. In fact, ang meron sa batas, maximum number of days, yung 220 days. Walang minimum. Ang minimum, department order lang lagi yan. Ang sinasabi ng department orders natin, more or less, ang gusto nila, wag naman bumaba sa 180 class days. Pero tiningnan na rin po ng EDCOM 2 yung 180 days na ito. Sa totoo, lumalampas sa 180 days yung class days. Oo. Pero katulad ng binanggit ninyo, tayo kasi marami tayong cancellation of classes dahil sa bagyo, dahil sa mga national or local holidays, at yung pangatlo ay dahil dun sa mga extracurricular activities ng Department of Education. Kaya dito naman sa proposal nila, yung paggawa ng 3 semesters, kinahuna po nila, meron silang tinatawag na instructional days. Yun yung 55 days sa first sem, 56 days sa second sem, at 55 days ulit sa third sem. Sa ilalim po ng proposal nila, dapat 55 days in the first sem, minimum yan, na nasa loob ng classroom lahat ng estudyante, nasa loob ng classroom yung teacher, at may lesson plan na tinuturo. Opo. Alright. So yun naman magandang proposal yun at magandang pagkagawa nila na meron na tinatawag na instructional days at hindi lang class days. Kasi pwedeng pumasok sa class day, pero puro extracurricular. So Yun. hindi na natututukan yung academics. Opo. So grabe nga itong itong balitang ito, kumbaga alarming siya, and at the same time kailangan siya talagang matutukan. Kung nako, ang dami pa po naming tanong pero nauubusan na po tayo ng panahon ng oras. Pero kung muli po, as your last message, ano po ulit ang tinututukang solusyon ng inyong komite para po matugunan ang usaping ito? Salamat, Migs. Again, salamat din. Again, katulad sinabi namin sa DepEd kahapon sa committee meeting, siguro panahon na ng DepEd itself, sila na po ang mag-internal meeting muna, pag-usapan nila itong problema na to at anong solusyon nila. Kasi again, Migs, in fairness po sa DepEd, napakarami kasing suggestions sa kanila galing sa labas. Gusto namin ng subject na to, dapat ituro ito. To accommodate everything, nakakalimutan talaga yung basic. So siguro panahon na tigil muna tayong lahat. DepEd, take the lead. Sabihin ninyo, ito yung problema, ito yung muna ang kailangan naming gawin para masolusyonan. At I am sure lahat ng mamamayang Pilipino makikinig dyan for quality education para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Alright. Alright. Maraming salamat po. Kung next Thank you, time po, Kong. bisita po kayo dito sa studio para po Oo. talagang mas maka-dive deeper tayo dito sa inyong, kumbaga, syempre mga advocacies po ng inyong hanay. Talaga na naman ang sektor Oo. ng edukasyon ay masalimuot. Correct. Oo. Oo. At totoo pa rin ang kabataan na pag-asa ng bayan. Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, walang iba, Congressman Roman Romulo mula po sa Pasig City. Kong, marami po salamat. Stay safe and happy weekend.